dahil luxury vehicle po ito, parang hindi naman po tamang i-donate sa ibang ahensya, parang hindi naman din po tamang gamitin ng Bureau of Customs. Kung kaya as among all the remedies available at considering again yung pangangailangan ng ating bansa ng pondo, mas inclined si Commissioner Ariel na i-avail yung auction as a remedy, no, para maging revenue itong mga forfeited items at legals na ito. 8 pang luxury cars ng Nina Pacifico at Sara Diskaya ang nasa poder ng Bureau of Customs. Kabilang dito ang 2 GMC Yukon, 2 Cadillac Escalade, Maserati Levante Modena, Rolls-Royce at Bentley. At sa darating na February 11, plano muli ng BOC na magsagawa ng public auction para rito, kasama ang 2 pang Bugatti Chirons na hindi pag-aari ng mag-asawang contractor. Plano rin nilang ibaba pa ang presyo ng mga ito. Bago ang public auction, magsasagawa rin ng public viewing ang BOC sa February 5 at 6 para makita ng mga interesadong bidders ang kondisyon ng mga sasakyan na kanilang bibilhin. Bago ang public auction, magsasagawa rin ng public viewing ang BOC sa February 5 at 6 para makita ng mga interesadong bidders ang kondisyon ng mga sasakyan na kanilang bibilhin. Bukas sa publiko ang auction maliban sa mga kawani ng BOC, importers, consignees, brokers at mga may-ari ng smuggled vehicles kabilang na ang mga diskaya. Wala ring papayagang walk-in sa araw ng auction. Sa mga interesadong bidders, kailangang magsumite ng income tax return at financial statements 2 araw bago ang auction para sa verification ng BOC. Ayon sa BOC, ang public auction ay bahagi ng hakbang para sa transparency sa pag-dispose ng mga illegal na sasakyan sa paraang makatarungan at may abot kayang presyo. Tinitiyak po natin ang lahat po ng mga proseso natin ginagawa dito ay matiyak, no, na transparent ang ating proseso at hindi po makikinabang ang mga individual o kumpanya na responsable sa pagpasok ng mga smuggled luxury vehicles na ito. Ang mananalong bidder ay kailangang magbayad ng buong halaga bago mailabas ang sasakyan. Maikipag-ugnayan naman ang Bureau of Customs sa Land Transportation Office o LTO para sa paglilipat ng rehistro sa bagong may-ari. Ayon sa BOC, umaabot sa halos 400 million pesos ang inaasang maliliko mula sa auction na direktang ere-remit sa National Treasury. At sakaling hindi mabenta sa auction ng mga sasakyan, maaari pa rin itong i-dispose sa pamamagitan ng direct offer. Nelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.